galing Singapore, doon na lang ako nag-grieve, doon na lang ako umiyak, doon na lang ako nag-pray. Kasi hindi ko magawa doon eh. Wala ako sa Pilipinas. At saka iba yung mga kasama ko, hindi nila maintindihan. And I cannot explain everything. So ang alam lang nila, I'm happy, I'm enjoying. Pina-enjoy naman ang Lord. Pag third day yung na namin, doon ko lang nalang, wala na si Sister Rose, si Mami, si Nanay Rosie. So meaning mga kapatid, in that season, may possibility pala naman ako sa bahay, hindi na malu. Nag-enjoy ka ng blessing, at the same time, struggle ka. It's possible. Pero if nanghina ako, nag-focus ako dun sa season na negative, hindi ko na magiging blind na ako, hindi ko na ma-appreciate yung blessing. Kasi nag-focus na ako dun sa negative. But, sabi nga natin, we cannot control the situation, but we can control our reaction, our actions, yung emotion nandun eh. Pero kung paano ka mag-react sa situation, yun, we can control it and we can pray for God's grace, paano natin mag-face yung mga situation na gano'n mga kapatid. So praise God for that season. And alam niyo mga kapatid, sabi ko, itong sa Ecclesiastes 3 na to, ano ba talaga yung context nito? Sabi nga, ito ay sinulat ni King Solomon. He is the wisest man who ever lived. Diba? Nabasa natin sa book sa Bible. And sinulat niya yun, Solomon reflects on life's experiences and teaches that many things in life are beyond human control. He's sabi ko, cannot control. Sabi nga doon sa Ecclesiastes 1-8, a time to be born and a time to die. Naririnig natin yung madalas sa mga funeral service, pero ito okay iba, prayer service. A time to plant and a time to harvest. Blessing, praise God. A time to weep and to laugh. Or minsan ganyan, yung experience mo minsan sabay. Nasaya mo, kasi iyak ka na naman, nasaya ulit. Then, a time to mourn and a time to dance. Yung mourn, yung iyak ka pero mapapasayaw ka naman sa galak, sa tuwa. Solomon's message is not that life is random. Instead, he teaches that God is sovereign over every season. So, search ko ano yung sovereign. Ang dami pa nang ibig sabihin na nun, pareho ng salita, supreme authority. Grabe yung total authority ng Diyos sa buhay natin. Ultimate, complete. He's the master of our life. Ibig sabihin, di ba Diyos ka? May kanta naman, sa lahat ng panahon, Diyos ka. Sa lahat ng panahon, Diyos siya sa buhay natin. Meaning nga kapatid, mag-grieve man tayo, maging masaya ka, nasa blessing ka pa ng season, nasa struggle season ka ba, He's still God, na never changes, na siyang Diyos ng buhay natin mga kapatid. He is sovereign. So talagang pagtitiwala ang maibibigay natin sa bawat sitwasyon. We may not understand why we experience certain seasons, but God has a purpose for each one. Ano sabi sa Romans 8:28? And we know that in all things, God's work for the good. Diba? Ano man yung nangyayari sa atin, isa lang pagkatiwalaan natin, paniwalaan natin na ang Diyos ay merong purpose sa buhay natin. So, bakit Jesus never changes? Meron sinabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. And dito, ito yung pangalawang point. Di ba si Jesus, why Jesus is God of all season? He never changed. He never changes. Number 2, Jesus walked through every season. Hindi tayo nag-iisa. Minsan sabi, nag-iisa na lang. Bakit ako iniwan niya yung ganyan? Pero ang totoo, hindi tayo iniwanan ng Panginoon sa lahat ng season ng buhay natin. Jesus himself experienced different seasons. No? A season of humility, he was born in a manger. A season of preparation, he spent 30 years preparing before his public ministry. A season of popularity, crowd followed him and witnessed miracles. Si Jesus to, no, yung season ng buhay niya, a season of rejection. Yan, sino mga nare-reject sa pag-apply ng trabaho,